at happy Sabbath. Sa araw po ito, ang mga taga-Sukat Church ay naghanda ng isang maikling dula-dulaan. At naway sa kanilang pagganap ay makapulutan natin ang aral at dula na kanilang itatangkan. Ito po ay may pinamagatang dapat pa kitang patawarin. Sa probinsya ng Martínez, Bataan, ay may isang pamilyang naninirahan. Sila ay ang pamilyang Angeles. Ito ay pinamumunahan ng mag-asawang Rito at Loida Angeles. Sila ay pinagkalooban ng tatlong anak na sina Charlo, ang kanilang panganay na anak, si Charlie ang pangalawa at si Charlie ang buntong anak. Ang pamilyang ito ay isang Adventista. Kung kaya't, pinalaki ng mag-asawang Rito at Loida ang kanilang mga anak na may pagmamahal sa Diyos. Isang umaga, wala na yung kanyang stress na Tingin mo na ang bumpog ating sa anak para makapag-worship na tayo. mga anak, gising na kayo at tayo ay mag-worship na. parang Gising na! Bilis! Gising na kayo! okay na. after ng closing Then na. Oo. Hindi, after ng closing Charlie na, closing prayer. ikaw na ang mag-isa sa pag-worship. Thank you po. Matapos ng kanilang worship, kinausap ng mag-asawa ang kanilang mga anak tungkol sa kanilang plano. Mga anak, malapit na naman ang patukan. Alam naman natin tayo sa mahirap na pamilya. Mga anak, naisip namin ng tatay niyo na hindi namin kayang pag-aralin kayo ng sabay. Charlene, Charlo, mahirap talagang buhay. Naisip namin, ano kaya? Kung ikaw na Charlo ang mag-aaral, alam mo naman, 2 taon ka lang nahinto sa pag-aaral, magkakayos ka na. Okay lang ba sa'yo yun, anak, Charlene? Ayos mo naman po sa akin yan, Nay, kasi alam mo naman po ang sitwasyon ng buhay natin ngayon. Mahirap po talaga. Basta kuya ha, mga kasabi, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, kami naman ang pag-aaralin mo. Oo, basta pinapangako sa inyo, Nay, Itay, na ako'y makakapagtapos at sigurado na yun. Isiguraduhin ko, kayong dalawa naman. Oo, kayong dalawa naman ang pag-aaralin ko. Sa paglipas ng mga araw, ang bakasyon ay ganap. Kaya naman, tumungo na sa Maynila si Charlo upang doon ay mag-aral. Sa madaling salita, si Charlo ay nakapag-ipon na at nag-aaral sa Rizal Technological University. Tunghayan natin si Charlo sa loob ng campus. Kailangan kong pick up at aking pamilya. Uy, Lasmi! Oo, kanina pa nga tapos pero hindi ako mag-aaral eh. Anong ginagawa mo ngayon? Ito, pinag
tungkol sa math about the linear. Sure ako may script din yan. Hey, tumulis ka muna. Sa'yo ko pre, salamat na lang. Self-conscious ka niya ako pa. Mama ka sa akin mamayang gabi. Gagawin kami. Baby. Akala ko mamayang gabi may mga babae kami. Sabi ko sa mama, makasus na pa. Iba pa naman yung babae namin doon, pre. Kailangan ko yung sa duway namin. Sa'yo. Maguwag ka pala naman, di ba? Mama ka na. Gusto mo naman namin. Inom pa tayo, magpapaanti tayo everyday. Mga babae, ayaw mo ba ng babae? Wala, sige na na. Yan, hindi nag-iingat pa sumama ka sa amin. Mga mabubuting kamay. Dahil sa kapipilit ni Ryan at Caleb, dumating sa puso na hindi na nakasakit si Charlo sa tukso ng barkada. Dahil dito, tuluyan nilang nakalimutan ng kanyang pangako sa magulang na iiwas sa anumang bisyo at higit sa lahat ang hindi paglimot sa Panginoon. Mahal! Charlene! Sally, hindi kayo dali! Yung kuya niyo may sulat sa atin! Dali! Sabi niya. Basahin namin dali! Mahal ko, mga kapatid at mga kapatid. Lumalaki ng lumalaki ang aking gastusin dito sa Maynila. Hindi na po nagkakasya ang allowance na pinagdadala niyo. Kailangan ko na naman ng dagdag allowance sa susunod na. Ulit na, mahal. Ano ba yan? Wala ba tayong pera? Ano pa din natin gawin? Alam ko na, Nay. Ano po nga sa tingin niyo kung magbenta na lang po ako ng dyaryo araw-araw? Dahil po doon, makakapagbenta po ako kahit sa konti-konti, ano po makakatulog yun. Ayaw mo ba yun, anak? Opo, kakayanin ko po. Sinasama niyo na po. Oo, sige, tayong dalawa. Mahal, ano kaya kung mamasukan na rin ako ng kasambahay para makatulong sa'yo? Ang hirap naman kasi ng hanap buhay mo eh. Di ba? Basta ba kaya mo eh? Huwag ka lang masyadong magpapapagod ha. Okay lang, kaya namin. Magtutulong na tayo. Matuli ng paglipas ng panahon. Bagamat nagkaroon si Charlo ng mga barkada na ituro sa kanya upang magkaroon ng bisyo, napagtagumpayan pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Sa huli, siya pa rin ang pagtapos at nagkaroon ng babae. Mahal, padala naman ang tulad ng ating pangalay. Ano na ba ang balita sa kanya? Hindi ko nga alam eh. Ilang taon na rin ang nakakawaan. Wala pa na tayo natatanggap na sulat. Pag tinatawagan naman natin, laging out of coverage. Ano na kaya nangyari sa ating panganay? Ano kaya ang pumunta na lang ako ng Maynila? Magandang ideya yan. Para makita mo naman siya ng pagkita. Kung nga siyang malaman kung ano yung kanyang kalagayan ngayon ng personal, hayagan mo ako ah. Bukas din, pupunta ako ng Maynila. Nay, ako din po. Sama ako sa Maynila. Kasama ka? Ay, ako rin po. Ako rin po kasama na. Ano kayo, maiwan na naman dito para may kasama yung tatay mo. Ako na lang, kapag sa akin na lang kayo pagbalik mo. Okay lang ba, mga anak? Huwag mo matigas ang ulo ha. Wala tayong pera. Kinaumagahan, agad na lumuwas sa Maynila si Aling Loida upang alamin ang kalagayan ni Charlo.
Dito po ba nakatira si Charlo? Ani, may naghahanap sa'yo. Sino sila? Kaya, nanay niya kasi ako. Gusto ko kasi makita yung anak ko. Ani, nanay mo daw ang naghahanap sa'yo. Bakit tuloy ng nanay mo? Bakit? Parang hindi kayo magkamukha. Parang Anak? Charlo! Anak ko! Mag-dinner tayo! Bakit hindi ka na sumusulat? Ano nangyayari sa'yo? Kailan po kaya? Naliligaw po ba? Kasi, alam ko ikaw ang anak ko. Alam ko yung agas na ipinadala mo sa aking sulat. Kaya dito ako pupunta. Anak, gusto siya ka namin ng mga kapatid mo. Teka lang po. Teka lang po. Ganyan ka. Ganito po. Papaliwanag ko sa inyo. Oo, ako nga po si Carlo. Pero, parang naliligaw po yata kayo kasi iba po yata yung sinasabi niyo. Kasi, kita niyo naman, di ba? Maganda ang bahay ko. Isa nilang sakyan. Kayo meron ba? Patatanong mo nga na, hirap sa inyo mga mahirap eh. Pagdating sa mga ganyang bagay, pera-pera lang. Tapos ganyan, ika-blackmail nyo kami. Hindi mo na ba ako nakikinala? Ako ang hinay mo. Ate, pwede po kayo, lumayas na po kayo. Lumayas na po kayo. Hindi. Hindi ako maalis. Lumayas na kayo. Hindi. Kung di kilala, papatawal mo ulit. Ayoko! Ikaw ang anak ko! Lumayas ka! Lumayas ka! Hindi! Anak! Dahil sa maginding sama ng loob na nararamdaman ni Aling Lorna at sa lalim ng kanyang pag-iisip, hindi niya namalaya ang pagdating ng isang kotse, kaya naman ito'y hindi niya naiwasan sa kanyang pagtawid. Samantalang sa probinsya, atin naman tunghayan si Maglito at Charlene habang naghihintay ng balita tungkol sa pagluwas ni Aling Lorna sa Maynila. Hello? Sino to? Hello? Sabi na nga. Ikaw nga kumausap dito dahil mahina lang ang pagdinig. Sabi nga. Hello? Ano po sila? Ano po? Ang nanay? Ha? Ang nanay patay? Ano nangyari sa nanay mo? Ay! Ang nanay daw po patay na! Hindi. Ito yan Ay! ako. Nahigit si nanay! Ay, sinasay niyo tayo! Ay! Patay! Dahil sa balita ang kanilang natanggap, ito'y hindi sinayanan ni Maglito. Kaya naman, sa hindi sinasadyang pangyayari, si Maglito ay sumunod na maalam. Ang lahat ng trahedyang dumating sa buhay ng pamilya ni Carlo ay hindi dinig sa kanyang kaalaman. Ngunit sa kanyang matinding ambisyon, ito ay kanyang kinalimutan at ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon, isang matinding karamdaman ang dumapong kay Charlo. Siya ay tinapuan ng sakit na ketong. Mahal, alam mo ba ito sakit na po? Kanina pa walang tatako dito eh. Kaya ako niya.
sugat-sugat. Huwag ka nga lalapit sa akin, nakakadiri ka, pwede ba? Kung wala kang magawa, manahimik ka na lang, huwag mo ito, sorry na, ayoko na sa'yo, nakakadiri ka. Sa paglipas ng panahon, patuloy na kumalat keto ni Charlie sa kanyang buong katawan. Mahal ko. Ang sakit. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Mahal ko. Ano ba ang kulit-kulit mo ah? Huwag ka na ba? Lang kayo na dito sa bahay na tutungkad. Nakakadiri ka. Mahal ko. Umayos ka dito sa bahay na to. Lakwet ka. Ano nga? Nang dahil sa kanyang kalagayan, doon na lamang naalala ang Panginoon at ang pamilyang hanggang minsan ay kinalikuran at iniwan. Nang dahil sa isang matinding lagat na nangyari sa kanyang buhay, napagpasyahan ni Charlo na umuwi sa kanilang probinsya at doon siya ay hihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kapatid sa lahat ng kasalanan ng kanyang nagawa. Sa pag-uwi ni Charlo sa kanilang probinsya, Sige, sige ba ako? Diretso ako sa school ha? Huwag nang tumaan kung saan. sige, bye-bye, ingat ka. Sige. Tao po. Tao po. Mila! Naalala mo ba kami? Ako. Patawarin mo ako. Patawad? Kapal din pala ng mukha mo, no? Pagkatapos ng ginawa mo sa amin, patawad lang ang mababalik mo? Sa tingin mo, yung paghingi mo ng tawad, mababalik mo ang buhay ni nanay at ni tatay? Ha? Ha? Bakit ko hindi na mababalik yun? Oo, nawala sila. Oo, nawala din ako. Bubuhay ko nagpiyan yun. Pati ba naman kayo? Mawawala ka sa akin. Patawarin mo na ako. Sige. Patawad lang pala eh. Nakikita mo tapos ng bakong tubig na to? Sige. Pulutin niyo yung tubig niya. Ibalik mo sa baso. Kung magagawa mo pagkatawaran kita. Dahil hindi niyo naman na ang buhay ni nanay at ni tatay eh. Ano? Hindi mo kaya? Sige. Umalis ka na dito! Hindi ka na namin kailangan eh! Umalis ka na nga! Ate nga! Kuya! Masalit mo si Tami! Kuya? Hindi mo ba kilala ang tao yan? Siya ang may dahilan kung bakit namatay si nanay at si tatay! Wala na tayong kapatid, Johnny! Tingnan mo? Kung tayo nga ay nakakapatawad eh. Di mo ba nakikita sa lagayan ni Kuya? Sa mga kalagayan niya. Kailangan niya tayo. Bakit wala akong siguro sa akin si nanay at tatay? Ang pagmamahal sa pagpapatawaran. Ate, nasa kayo? Kuya!
Sorry. Hindi lang kasalanan ng tinatawag ng Panginoon kay Charlo, pati na rin ng kanyang hangganan. Siya ay gumaling sa kanyang sakit na keto at ngayon patuloy siyang namumuhay ng payapa bilang isang magaling na doktor. Kasama ang kanyang dalawang kapatid na kung saan ito'y kanyang napagtapos ng pag-aaral. Higit sa lahat, si Charlo at ang kanyang dalawang kapatid ay pinagpatuloy ang pagiging tapat na anak at manlilingkod ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa umaga po ito, aming inihahandog ang maikling pas na ito upang makinutan natin ang aral. Gayun din, itinaway na kapagbigay inspirasyon sa ating lahat upang sa lahat ng pagsubok o dagok na dumating sa ating buhay, patuloy po tayong manampalataya at maglingkod sa ating Panginoon. At sa pagdating ng panahon, tayo po ay magsasama-sama sa kanyang kaharian. Muli, maligayang araw ng Sabado po sa inyong lahat.